Good morning po sa inyo. Yan, talagang napakabuti ng Diyos. Ganun din, yung mga nasabi nila kanina, lahat ho na nangyari kahapon para sa kapurihan lamang ng Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus. To God be the glory. Yung ordination pong ho yun para sa Kanya lahat. Amen? Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos? Napakabuti niya. Oo, talagang wala tayong masasabi, hindi. Thank you, Lord, sa mga nangyayari sa ating simbahan na pinagkatiwala sa atin. Dahil ito'y kanyang ministeryo na bawat isa sa atin ay kasama dito. Hindi lang porket kami ang andito sa pulpito, andito kami sa taas. Kung hindi, kayo rin po. Ay dapat maging part po kayo, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos, na lalong makilala ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya. I-share natin ang good news. Ang good news, kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoong Hesus. Amen! Sige po, bago po ang lahat ay manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa iyong mga gagawin sa oras pong to. Kami na po'y nagpapasalamat sa iyo dahil alam po namin meron kang hinanda na sa amin, sa aming puso, yung revelation, Lord, na talagang ito'y magiging kalakasan namin. Kalakasang spiritual, O Diyos. Sa aming pag-aawitan pa lamang, Lord, nangungusap ka na. Salamat po sa iyo. Talagang napakabuti mo. Kaya sa oras pong to, kayo po ang manguna sa amin. Lord, aming binubuksan na aming puso, ang aming isipan. Aming tinatanggap ang lahat ng katotohanan na nanggagaling po sa iyo, Panginoong Hesus. Ang iyong salita, dahil alam po namin ito ang aming pundasyon, Panginoong Hesus. Ang iyong mayamang biyaya, mayamang salita na pinagkaloob mo, Panginoon, para sa amin, O Diyos, na ito ang aming pag-aaralan ngayon sa oras pong to. Kayo po ang mangusap po sa amin. Thank you, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po. Ngayon, pagpapatuloy po natin ating pinag-aaralan, ang ating team po natin ngayong isang taon, for the year of 2025, ang Yes and Amen. Kinuha ho natin yan sa 2 Corinthians 1:20. Kaya, dapat natin tingnan to, na sa buhay natin, yung Yes and Amen, kung paano mangyayari sa atin. Kaya ating pag-aaralan ngayon, para maano natin ang Yes and Amen, ito, believe, speak, and see. Yan. Ito po ang biblical faith kung saan mangyayari ang ating yes and amen. Believe, speak, and see. Kaya meron po ako sa inyong tanong. Gusto niyo po bang kayong tanungin? Parang seryoso kayo Magandang itatanong ko po sa inyo yan. Sa Psalm 34, verse 12, do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Sa Tagalog ho, sino ang may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais na masaganang buhay? Ang tanong dyan, anong paraan para mapasa atin ang magandang buhay, masaganang buhay? Kailangan natin basahin ang buong verse. Psalm 34, verse 11 hanggang 14. Come, children, listen to me. Sabi niya, I will teach you what it means to fear the Lord. 12, do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? 13, then make sure you don't speak evil word or use deceptive speech. Turn away from evil and do what is right. Strive for peace and promote it. Sa verse 11, come, children, listen to me. Ibig sabihin yan, children, it's about relationship. Relationship ng anak at ng ama. Kasi ang ama natin, Diyos, ama natin ang nagsasalita po dyan. Kaya, between relationship. Pero, ang tanong naman natin, ang lahat ba anak ng Diyos? Yung relationship niyo, kasi sabi niya, children. Sabi niya, come,
children. Ang Diyos ang mga nagsasalita. It's about relationship nga po. Kaya ngayon, ang tanong ba, lahat ba ay anak ng Diyos? Hindi po. Dahil po, nung pumasok po ang kasalanan sa mundong to, sa pamamagitan ni Eva at Adan, yung relationship po nun, yung pakikipag-usap ng Diyos sa tao, meron sila communion yun, spirit nila eh. Nawala po yun dahil sa kasalanan, nahiwalay po. Yung spirit ng tao, nagkasala, nawala ho yun. Namatay. Namatay yung spirit po ng tao. Kaya ngayon, ang nangyari, di ba, pinaalis po sila doon, okay, sa Garden of Eden, dahil namatay po ang espiritu ng tao, ang tao saan po ba mapupunta? Dahil sa kanyang kasalanan, kasamaan, sa apoy ng impyerno. Pero salamat, meron tayong good news. Dahil ang Panginoong Hesus na tunay na mapagmahal sa atin, ang ating espiritu na namatay ay nabuhay muli dahil kay Kristo. Amen? Basahin natin dito sa Ephesians 2, verse 4 hanggang 5. Sabi niya, "But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we are dead in transgression. It is by grace you have been saved." Tingnan niyo ho, sa sobrang bait, sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, sobrang pag-awa niya sa atin, tayo ay kanyang minahal. Kahit tayo nagkasala, hiwalay na tayo sa Diyos. Pero dahil nga, binuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naligtas. Amen po ba? Amen. Kaya, dahil sa pagmamahal na doon, pinakita niya sa krus ng Kalbaryo ang kanyang pagmamahal. Basahin pa po natin tuloy-tuloy sa Ephesians 2:8-9. "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Ang salvation po ay regalo. Regalo ng Diyos sa atin. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Hindi dahil sa atin mabubuting gawa, tayo ay maliligtas. Kung hindi, ito ay regalo. Ngayon, kung kayo nakakagawa ng mabuti, ito ay resulta or bunga na kayo ay anak ng Diyos. Amen? Di ba? Gumagawa kayo, hindi katulad yung sinasabi ko kaya nga, by grace yan eh. Regalo yan. Yung natanggap nyo, ang Panginoong Hesus, yung kaligtasan na yun, na siya ang gumawa sa krus ng Kalbaryo. Tayo lang ang nakareceive nun. Sa biyaya niya, na-receive natin yung kaligtasan. Kaya yung mga gawa natin kasi, di ba sabi rin sa, ay maruruming basahan lang. Wala yun. Wala yung ginagawa nating kabutihan kung wala ang Panginoong Hesus sa atin. Wala sa puso nyo, hindi nyo siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala yun. Kailangan tingnan natin ang Panginoong Hesus, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Panampalatayaan natin siya. Amen? Kaya sabi nga dyan, the Psalm, "Come to me, children." Tayo'y naging anak ng Diyos. Pero tanong, paano tayo naging anak ng Diyos? Kanina pa sinasabi, paano tayo naging anak ng Diyos? Pero, paano nga ho ba? Kailangan manampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Sabi niya sa John 1:12, di ba? Lahat ng nanampalataya sa Panginoong Hesus, di ba? Ay naging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya nyo. Sino lahat dito ng mananampalataya sa ating Panginoong Hesus? Amen, di ba? Tinanggap nyo siya, nanampalataya kayo sa Panginoong Hesus. Kaya naging anak kayo ng Diyos. Tingnan pa natin dito para mas matibay sa Romans 8:15 hanggang 16. "So, you have not received a spirit that make you fearful slave. Instead, you receive God's Spirit,
When He adopted you as His own children, now we call Him Abba, Father. 16, for His Spirit joined with our spirit to affirm that we are God's children. Isipin niyo po, diba? Nung tinanggap niyo ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, kayo na nampalataya sa Kanya, ginawa kayo, inadapt Kanya bilang isang anak. Kaya makakatawag ka na tuloy ngayon sa Kanya, Abba, Father. Thank you sa lahat ng kabutihan mo. Abba, thank you sa lahat ng pag-iingat mo sa buhay ko. Thank you, Daddy God. Dapat sanay po tayo dahil dahil tayo anak na ng Diyos. Meron na tayo na balik na uli yung ating communication sa Kanya. Yung spirit natin. Di ba? Nabuhay. Pero ang tanong, paano nga ba malalaman na ako'y isang anak ng Diyos? Tahimik na tahimik kayo, no? Paano nga ba? Mababasa nyo dyan sa 16. Sabi diyan, how do we really know that we are children of God? Our spirit unites with the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung Holy Spirit natin, yung born again spirit natin, nag-unite na with the Holy Spirit of God. Di ba? Naging isa na lang sila. Nasa born again spirit nyo na ang Espiritu ng Diyos. Kaya tingnan nyo dyan, capital yung S sa Holy Spirit sa 16. And then, yung spirit natin, small s. Yung born again spirit natin, ina-affirm yan. Ba? Yan ay nagpapatunay. Actually, kayo ang makakasagot yan. Kayo ang makakaramdam yan. Na ako ay anak ng Diyos. Kaya ngayon, sabi mo sa sarili mo, ako'y anak ng Diyos. Amen. Ina-affirm yun. Talaga, kahit ako sabi, ako'y anak ng Diyos. Ano ba? Pag merong mga hindi magandang gagawin, hindi ko gagawin dahil ako'y anak ng Diyos. Iyan dapat yung sasabihin. Pag merong mga tukso, merong mga dapat gawin na alam yung hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi ko gagawin yan. Anak ako ng Diyos. Amen. Tingnan pa natin para mas lalo pang matibay. Sa 1 Corinthians 6:17, kung ba tayo anak ng Diyos. 17, but he who joined to the Lord is one spirit with Him. Diba? Kaisa na tayong espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, ang espiritu ng Diyos ay nasa atin, nasa born-again spirit na natin. Kaya ang ibig sabihin dyan, yung join sa Greek, kulao, means glue or stick together. Sabihin yan, talagang yung magkadikit na kayo, yun, talagang yung bonding nyo, andun na. Meron bang yung glue, alam niyo yung glue, tapos humuwa ka lang ng papel? Isang papel, tsaka isang papel, i-glue mo. Pag pinagdikit mo, isa na lang yun. Dikit na dikit. Pag tinanggal mo yun, masisira yun. Ibig sabihin, ganun lang po. Makikita nyo, kaya yung spirit natin, yung born again spirit natin, andito na rin ang spirit ng Diyos. Kaya wala nang makakapaghiwalay sa atin, sa Diyos Ama. Amen? Pwede ba natin palakpakan natin Diyos? Wala nang mapaghihiwalay sa atin. Lagi niyong tatandaan yan. Kaya, ngayon, kung mapapansin niyo naman dito sa mundong to, talagang sobrang kasamaan, wala nang takot ang tao, gumawa ng kasalanan, andyan ang talagang magnanakaw na lang siya, andyan na lang yung mangre-rape na lang, kahit mga bata. Kasi, alam niyo po ba, nasa last days na po tayo. Yung mga taong yon, yung mga gumagawa nun, yung walang pagkakilala sa Diyos, wala silang takot sa Diyos, pero, prophecy naman po yan. Yung mga nababasa nyo naman ho dyan sa Facebook, nakikita nyo sa YouTube, di ba? Sabi niya, 2 Timothy 3 nga, sinasabi dyan, ang tao ay mapagmahal na sa sarili niya, mayabang, boastful, disobedient to the parents, ungrateful, unforgiving, no self-control. Sipin nyo wala nang self-control. Kaya sa parking lang, makita nyo, mag-aaway na yan, magbabaril na yan, sa traffic, wala na. Liar, slander. Pansinin nyo, ang mga tao ngayon, umiikli na ang buhay.
Tama po ba? Namamatay ka agad. Walang kakwenta-kwentang minsan nangyayari sa kanila, mamatay lang. Dahil nga sa mga makasariling naisin. Gusto lang niya, ito, kailangan to, mawala to sa paningin ko. Kikitil na niya yung buhay. Dahil nga po, sa kasalanan ng tao ng walang pagkakilala sa Diyos. Pero ito, ang ganda dahil ating binabasa ngayon sa Psalm 34, di ba? At tinuturo sa atin kung paano tayo mabubuhay ng masagana at pinagpala. Amen? Kaya basahin uli natin yung text natin. Psalm 34, verse 11 hanggang 14. Come, children. Ayun na po. I will teach you what is mean to fear the Lord. Ang fear ho dyan, hindi po siya negative. Hindi siya yung takot. Takot ako sa Diyos. Takot ako. Oh. Diba? Hindi ho yan. Hindi siya negative. Ang ibig sabihin lang ho yan, sa Hebrew, yara. Means reverence o awe. Ibig sabihin, yung may paggala at may paghanga. Ma-amaze ka sa Diyos. Para bang, sino dito yung minsan pag namamasyal sa dagat, di ba? Pag makita mo yung sunrise, talaga makikita mo. Pag sunset, ang ganda kasi. Pag nakita mo yung bundok, talagang, yung paghanga mo, yung reverence mo, paggala mo sa Diyos, Lord, thank you, ang ganda talaga ng creation mo. Ganon po ang ibig sabihin nun. Mapapahanga ka talaga. Talagang napakaganda ng kanyang creation. Lalo na yung mga mahilig mag-travel dito, yung mga Christian, talagang napapa-oh sila, Lord, thank you, ang ganda ng creation mo. Ang ganda ng pagkalikha mo sa mundong to. Kaya, ngayon, basahin natin, tuloy-tuloy pa. Ano ba ang dapat nating gawin para mas maganda ang ating buhay, mahaba at pinagpala na buhay? Verse 12, do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Then, make sure you don't speak evil words or use deceptive speech. Turn away from evil and do what is right. Strive for peace and promote it. Ayan, tanong natin yan, how to live a long and happy life? Number 1, don't speak evil words or use deceptive speech. Mga beloved, ating ingatan ang ating pagsasalita. Ingatan lang po natin lahat ng ating mga sinasabi. Kasi alam nyo, ang mga tao, mahilig yan mag-complain, mahilig yan manira, mahilig magsalita ng hindi maganda sa kapwa, mahilig mang-insulto. Yung normal na tao. Pero kaya sinasabi nga mga believers, ingatan po natin. Hanggat maaari, huwag tayong magsalita ng hindi maganda. Sabi nga, hindi naman po ako nagsasalita ng hindi maganda. Nagpo-post lang ako sa Facebook, sa social media. Huwag din. Di ba? Huwag din tayo mag-post sa social media ng hindi maganda. Pag yun ang lagi binabasa yung negative, di ba? Hindi maganda. Ako, pag meron ako nakikita noon, hindi ko naman ina-unfriend. Oo. Di ba? Unfollow lang. Kasi, di ba? Isipin nyo, pag ang salita, binitawan mo sa isang tao, siya'y nasaktan, di ba? Ang kanyang damdamin, ano yan para bang hindi na niya makakalimutan. Kasi, hindi mo na mababawi ang hindi mo magandang nasabi sa kanya. Wala nang bawian. Wala nang laban o bawi. Pag nasabi mo na yan, mahirap nang kalimutan. Para bang sugat. Pag ang sugat, di ba? Nagkapeklat, makikita mo. Ito, sugat to. Yung naghihiwa ako ng karne. Yan. Kaya nagkaroon ng peklat yan. Kaya, again, mga beloved, ingat po tayo. Be careful for our words. Lahat ng binibitawan natin. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue.
And those who love it and indulge it will eat its fruit and bear the consequences of their words. Kaya maging warning lang po. Wag tayong magsalita na ayaw po nating mangyari sa ating buhay. Amen po ba doon? Kasi pag ikaw ay nagsasalita ng mga death words, para binibigyan ng death sentence yung sarili mo. Halimbawa, mag-asawa, pag sinasabi mo, hiwalay na tayo, maghiwalay na tayo. Laging ganun mo, pag nag-aaway kayo sa marriage nyo, hiwalay na tayo, ayoko na sa'yo. Huwag ganun. Dahil sabi ng Diyos, ang mag-asawa dapat hindi maghihiwalay at walang magpapahiwalay sa kanila. Dahil, ang gusto ng Diyos, ang mag-asawa ay magkasama. Di ba sabi niya, nangangako nga kayo eh. Tayo, nangako ako, till death do us part. Ganun dapat ang mag-asawa. Although, may mga pag-aaway, pero hanggang yan, growing up yan eh, sa marriage relationship. Kami di naman perfect talaga. Minsan, kami ni Pastora din, di ba? Hiwalay ang dekolor sa puti pag naglaba. Oo. Ganon. Yung ako maghugas. O sige, ako. Ganon ba? Kasi sa totoo lang, walang hindi kayang isolve sa mag-asawa. Walang problemang hindi kaya isolve ng Diyos sa mag-asawa. Tandaan nyo yan. Sa biyaya niya, masosolve yan. Ano man ang problema ng mag-asawa, ako'y naniniwala doon. Amen? Dahil yung biyaya ng Diyos, tandaan ho natin, ang pagmamahal ng Diyos ay laging andyan. Andyan siya, lagi siyang lumayakap sa atin. Kaya tandaan sa mag-asawa, lagi mahal kayo ng Diyos. Family matters. Di ba? Tandaan nyo yan. Huwag tayong magsasalita ng ayaw nating mangyari sa buhay natin. Ganun din. Huwag tayong magsasalita ng hindi maganda sa ibang tao, sa ibang kapwa natin. Huwag kayo sabihin yan, ay, yung taong yan, di na magbabago yan. Oo. Talagang salbahe yan. Huwag natin condemn yun, huwag natin i-curse yun. Alam niyo ba, walang imposible sa Diyos. Kaya niyang baguhin yung isang taong yan. Hayaan lang natin. Tayo hindi natin kaya, pero ang Diyos, pag ang kumilos, kaya niyang baguhin ang isang tao. Amen? Huwag mo husgahan yung tao o ano ang kanya ang inyong nakikita sa kanya. Bigay niyo siya sa Panginoong Hesus, ipanalangin niyo. Ganun din sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Huwag niyo kina-curse. Sabihin, ano ba naman tong trabahong to? Diba? Kina-curse mo. Ang hirap-hirap. Pero pagdating ng sahod, tuwan-tuwa ka. Diba? Huwag natin kina-curse yun. Itong negosyong to. Ano ba tong pinasok kong to? Wala man lang bumibili. Huwag tayo magsalita ng hindi maganda. Dahil alam natin, pag ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang lagi mong pinapasalamatan sa lahat ng bagay, ang pagpapala ay magiging tuloy-tuloy. Ispoke mo lang, sabihin mo lang, lagi ang pagmamahal ng Diyos. Speak life. Sabihin mo sa trabaho mo, I speak promotion. Diba? I speak more blessing, maraming bibili sa tindahan ko, sa negosyo ko. Pauunlarin niya lalo. Ganun po dapat ang ating mga sinasabi, mga kapatid, mga beloved. Kaya, ang faith of God na nasa atin, gagana yan sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Nanggagaling sa ating bibig. Kasi, we are created in the image of God. Tandaan niyo po yan. Sa Genesis 1:26, diba? Create tayo, image of God. At ang Diyos, nilikha ang mundo sa pamamagitan lang ng salita. Sabi niya, magkaroon dyan ng liwanag, magkaroon dyan ng tubig, magkaroon ng hayop, puno at iba pa.
Sa pamamagitan ng salita. Ang Panginoong Jesus, ganun din, nag-speak siya sa authority sa mga evil spirit. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam nyo, kung tayo ay created like image of God, dapat ganun din tayo. Binigyan tayo niya ng authority. Amen? Binigyan niya tayo ng authority. Speak life sa buhay nyo. Kasi in the name of Jesus, yung authority ngayon nasa atin na. Sabi siya, nasa born again spirit natin, kasama natin ng Diyos. Sabi niya sa Luke 10:19, sabi, I have given you authority to trample the snake and scorpion and to overcome all the power of enemies. Nothing will harm you. Ibig sabihin, meron tayong authority. Nag-i-speak tayo, meron tayong authority. Para ba yung MMDA dyan, pag sinabi niya, nag-speak yan, hinto. Hihinto yun, gagano'n yun. Kahit na payatot yun. Diba? Meron siya authority. Ganon din tayo. Meron tayong authority. And basahin natin, 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit, kaya di sinasabi ko, spirit of faith, according to what is written, I believe, and therefore I spoke. We also believe, and therefore speak. What is the spirit of faith? The spirit of faith is to speak what you believe. Kailangan sabihin mo, speak mo, and then i-declare mo. Kaya dyan, yung speak dyan, sa Greek word, laleo, means to declare. I-declare mo, paniwalaan mo. Kapag i-dinideklara mo yung isang bagay o gusto mong mangyari sa'yo, yung spirit of faith, lumalabas yan. Kung anong gusto mo ma-release, anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Speak nyo lang. Hindi ko alam kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Basta speak and declare and mangyayari yon by the grace of God. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Ay, yung mga ano nga, di ba sinasabi sa mga powers, sinasabi, ang tao, lagi kasi sabi ng mahirap, kaya lalo ka naghihirap. Tayo, ito salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Speak life, di ba? Believe. Maniwala ka na mangyayari kung anong nais, kung anong nasa isipan mo, anong gusto mo mangyari sa buhay mo, mangyayari. Dahil naniniwala kayo, spirit of faith na binigay sa iyo ng Diyos, you will believe, maniniwala ka na mangyayari. Kaya, dyan, pag tinignan nyo, anong nauna? Lagi. Di ba? Believe and speak. Ilang beses dyan? Believe and therefore I spoke. Ulit, believe and therefore speak. Oh. Ano una? Believe and then speak. Kaya yun din sa Hebrew, di ba, sabi niya. Kahit di pa nakikita, sabihin mo, paniwalaan mo, pananampalataya mo, mangyayari. Dahil dinideklara mo, lumalabas sa iyong bibig. Amen? Pwede palakpakan po natin ng Diyos. Tanong ko, what to declare? What you want to see in life? What you want to happen? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay? At anong gusto mong makita sa buhay? At anong gusto mong mangyari? Kung ikaw ay talagang naniniwala, nananampalataya, ini-speak mo yan, believe ka, by the stripe of Jesus, sa kanyang mga sugat, ako'y magaling na. Hindi lang yung, speak nyo, sabihin nyo, dapat masanay po tayo. Masanay tayo, i-practice natin. Yung authority natin, i-practice natin. Ako kasi ganun ako mag-pray din eh. Yung kami dumada nung pandemic, lagi ko sinasabi, lahat ng utang ko, bayad na, in Jesus' name. In Jesus' name. Hindi ko alam yung pandemic. Pero, naniniwala ako. I always speak ganun. And then, yun, nangyari, nabayaran. By the grace of God.
Mangyayari po yan. Alam ng Diyos ang puso nyo. Halimbawa, kung meron kayong bukol sa katawan, sabi mo, matunaw ka in Jesus' name. Lihan po, in the name of Jesus. Matunaw ka. I have the authority because I'm a child of God. In Jesus' name. Huwag kayong matakot. I-declare nyo. Pag umaga, tapos yung mag-pray, Lord, salamat, dahil ako'y malakas, malusog, masigla. Kaya, in the name of Jesus, lahat ng organ sa katawan ko, malakas. Kidney, malakas ka. Pancreas, di ba? Ganun. Kung ano man ang mga gusto nyong paalisin sa katawan nyo, yung mga bara-bara ng ugat, in the name of Jesus, maalis ka dyan, bara, sa ugat ko, dumaloy ang dugo ng maayos, in Jesus' name. Paniwalaan nyo po yan. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos. Sarili natin, palabasin natin yung faith natin, speak, yung pagsasalita natin, pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Oh. Kung walang pera yung wallet nyo, in Jesus' name, magkakaroon yan. Amen? Para malakas doon Amen? Pag gano'n malakas Oh. Pero, believe, blessing. Di ba? Ang blessing ng Diyos ay tuloy-tuloy. Oh. Kaya sabihin nyo lagi, Lord, bless mo na po ang marriage namin. Lord, bless mo na po ang pag-aaral ko. Lord, bless mo na po yung work ko. Diba Lahat. Bless mo na aking mga anak. Amen. Dinideclare kasi natin yun. Yun ang gustong marinig ng Diyos. Amen. Kaya meron pong story dyan sa Old Testament. Yung 12 espiya. May sinabi ang Diyos. Tingnan nyo. So, tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you everything I heard you say. Tanong ko lang ho dyan, yung 14 niya, Numbers 14. Bago mag-14, ano muna? Ang hirap ng tanong ko. Tama! Tama, 13. Kasi yung 13 yan yung context. Yan yung context niyan, yung 13. Dahil ang Diyos, si Moses, sinabihan ng Diyos si Moses na magpapunta ng 12 espiya sa Kanaan. Kasi, iko-conquer nila yon. Sinabi ng Diyos kay Moses. Ngayon, magtalaga ka ng 12 espiya para manmanan ang lupain ng Kanaan. Sa loob ng 40 days, madaling salita, nakapasok sila, nakabalik sila kay Moses, may report. Nag-report sila. Yung 10 espiya, sinabi, may higante, hindi natin kaya talunin. Para lang tayong tipaklong. Lahat tayo ay mamamatay. Sabi nung 10. Di ba? Sa mga higante nga naman, di ba? Parang mga Shaquille O'Neal, mga NBA player, mga ganun. Wala tayong kalaban-laban, para lang tayong tipaklong dyan. Mamamatay tayo. Pag lumusob tayo, naggalit ang Diyos. Kaya yung sinabi dyan ng Diyos, yan ang gagawin ko. Yan po yun. Sabi niya, di ba? I will do to you everything I heard you say. Sipin mo, lahat yan, yung 10 na espiya, yung 10 espiya dyan, namatay kasama nung mga naniwala sa kanila habang sila nasa wilderness. Namatay sila. Hindi mo sila nakapasok sa lupang pangako. Ang nakapasok lang ho doon, yung new generation. Yung mga bagong, mga kanilang apo, kanilang anak. Pero yung 10 na spies o espiya, hindi po sila nakapasok at mga naniwala. Kasi yun ang nangyari sa kanila. Binigyan nila ng death sentence yung kanilang, sa pamamagitan ng kanilang salita. Narinig ng Diyos.
Iyon ang binigay ng Diyos sa kanila. Kaya di ba sinasabi ko sa inyo pa lang, kanina pa lang, ang sasabihin natin lagi maganda para sa ating buhay, sa ating kapwa. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Makita siya pasalamatan. Di ba? Lahat ng mga nangyayari sa atin, sa buhay natin. Tingnan nyo naman yung dalawa. Merong dalawang natira. 10 lang yung espiya, naging negative ang kanilang tingin, pero merong dalawa. Sino yon? Si Joshua at si Caleb. Sabi ni Joshua at Caleb, kaya nating lusubin yan, lupeng yan. Ibibigay sa atin ng Diyos yan. Kasi our God has given the victory. Amen? Yan ang sabi ni Joshua at ni Caleb. Sipin mo, almost 3 million na mga umalis from Egypt, di ba, papuntan sa lupang pangako. Lahat ng original na yon namatay. 2 lang original lang ang natira. Yung 3 million, almost na yon, hindi nakapasok sa lupang pangako. 2 lang ang nakapasok na original. Si Joshua at si Caleb. Kasi naniniwala sila, ang Diyos nila ay talagang magtatanggol sa kanila. Ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng kalakasan. Ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Joshua and Caleb spoke, they released the spirit of faith. We are able to go up and take the country, possess the land, though the giants are theirs, no hinder, but our God has given us the victory. Amen? Isipin niyo yung pananampalataya, yung nirelease ni Joshua at ni Caleb, yung faith nila, nag-spoke sila, sinabi nila. Totoo naman, meron talagang mga higante. Hindi nila inalis yun. Tayo rin, di ba, may problema tayo. Hindi ko alam problema nyo kung gaano kalaki o higante yan. Pero alam ko, itatawid kayo ng Diyos sa inyong problema dahil malaki ang Diyos natin. Amen? Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos? Kaya sabi ko sa inyo, dapat sa buhay natin, ang pundasyon natin ay ang Panginoong Hesus. Sa buhay natin, lagi tayo nakatuon sa Panginoong Hesus. Ang mga anak natin, ituro natin, dapat ang pundasyon nyo ay Panginoong Hesus. Sa Kanya kayo umasa. Sa marriage, ang pundasyon, ang Panginoong Hesus. Sa trabaho, sa negosyo, ang pundasyon natin, ang Panginoong Hesus. At lalo na dito sa simbahan na to, lagi natin sinasabi, ang pundasyon ng Beloved Grace Church ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos. God loves to hear faith declare. Kaya mga beloved, i-declare natin. Yun ang gusto ng Diyos. Kapag tayo'y nakapokus tayo sa Diyos, sa tinapos niya, sa krus ng Kalbaryo, lahat ng nais natin, yes and amen. Focus lang tayo doon sa Kanya. Sabihin natin ang gusto natin mangyari. Lahat ng good things tayo magpasalamat sa Kanya. Amen. Kaya sabi nga dyan, minsan baka may nagtatanong sa inyo, Pastor, ano yan? Old Testament yan sinasabi mo. Some yan. Oo, mag-quote din tayo sa Book of Peter. Book of Peter. 1 Peter 3:10. Tingnan natin. Ito rin ang sinabi ni Pedro. For the one who wants to love life and see good days must keep his tongue from evil and his lip from uttering deceit. 11, and he must turn away from evil and do good. He must speak peace and pursue it. Parehas rin ho ba yung sinasabi natin kanina sa Psalm? Oh. Kaya dyan, yung keep ho dyan, ibig sabihin, pau. Means, stop. Huwag tayong magsasalita ng hindi natin gusto mangyari sa buhay natin. Stop natin ang pag-insulto natin sa ibang tao. Stop natin mga hindi magandang bagay para sa kapwa natin. Stop natin mga negatibo
na nakikita natin. Stop natin ang pagmamarites. Diba? Kasi hindi maganda yon. Stop natin yan. Ihinto natin. Kailangan lang natin talaga. Kung hindi, ang Panginoong Hesus, lumalabas sa ating bibig, ang mabubuting bagay, ang pagmamahal niya, lagi tayo magpurit, magpasalamat sa Kanya. James 3:9-10. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. 10. Out of the same mouth come praise and cursing. My brother and sister, this should not be. Ginagamit natin ang ating bibig, diba, sa pagpupuri sa Diyos. Ginagamit rin natin to, diba? Sa lahat ng mga magandang bagay sa ating kapwa. Kaya sa ating sarili mismo, pag tayo magsasabi ng hindi magandang bagay, sabi ni James, huwag ganun. Huwag ganun, sabi niya. Should not be. Huwag ganun. Huwag tayo magsalita ng hindi maganda sa ating mga kapwa. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi, huwag ganun. Diba? Oo, huwag ka manira. Oo, huwag ganun. Kaya dapat lang natin, sinasabi natin, talaga mabuting bagay. Yun nga, lumalabas sa bibig natin, kinukumpes natin lagi ang lahat ng kabutihan. Sinasabi natin, dito nanggagaling sa ating bibig ang mga magandang bagay. Lalo na itong Romans 10:9, basahin natin. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Sipin nyo, saan nanggaling? Sa ating bibig. Pinulaklaman natin at tayo naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Diba? Maganda para sa bibig natin yan. Lahat ng kabutihan dapat lumabas sa ating bibig. Ang sinabi natin ay anak ng Diyos. Tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Nanggaling sa ating bibig, sa ating puso. Pero sabi mo nga, ito, ganun lang. Sabi niya, ganun lang kasimple, pero simple siya, pero hindi siya cheap. Dahil ang Panginoong Hesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo, pinanampalatayaan mo, pinaniwalaan mo, binanggit ng iyong bibig, ay anak ng Diyos ay namatay para sa iyo. Amen. Dineklara ng bibig mo. Tapos kung ano-ano ang sasabihin mo, lalabas sa iyo yung mga curse dahil lang sa galit mo. Huwag ganun. Magpasalamat tayo sa Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng kabutihan natin, lagi natin ibabalik sa ating Panginoong Hesus. Again, itong nangyaring to sa atin, sa buhay natin, kung ano pa man sa inyo, basta lagi natin tatandaan, tayo'y magpasalamat sa Diyos. Amen. What to declare? What is glorifying to God? Yan. Ano ba ang kalugod-lugod sa ating Diyos? Tingnan natin. Sa Ephesians 5:18, don't drink too much wine. Nako po. Ayan, no? For many evils lies along that path. Be filled instead with the Holy Spirit and controlled by Him. Talk with each other much about the Lord, quoting psalms and hymns and singing sacred song, making music in your heart to the Lord. Basta ito lang, sasabihin ko lang ho sa inyo. Dapat lagi nating nasa isip ang ating buhay, dapat laging kalugod-lugod sa Diyos. Dapat conscious tayo na we are child of God. Kasama natin ang Holy Spirit. Kasi pag yan, di ba, sinasabi nga sa inyo yan, don't drink too much. Yung iba talaga, naglalasing pag gewang-gewang na. Pero kung ikaw ay conscious ka, nakasama mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng mga mamaling bagay.
Kasama mo ang Holy Spirit. Hindi ka gagawa ng mga bagay na talagang ayaw mong mangyari. Ibig sabihin, hindi naisin ng pamilya mo o ng Diyos. Kaya dapat conscious lagi tayo na we are the righteousness of God in Christ. Kaya sabi yan, ang Holy Spirit ang laging gagabay sa atin. Ang Diyos ang lagi nating kaagapay kung saan man tayo pumunta. Sino man ang kausap mo dapat, ang mamumutawi sa bibig mo ay yung kalugod-lugod sa Diyos. Sino man ang kasama mo, di ba, lalo na kung unbelievers, pag hindi mananampalataya, dapat makita sa atin, makita sa inyo, na ang Diyos ang namumuhay sa inyo. Ang banal na Espiritu ang dumadaloy sa inyo. Amen? Lagi nating kasi kinakalimutan na natin ang usap sa mga hindi magandang bagay or green jokes kung tawagin dyan, di ba? Ayaw mo na nun. Kasi lumalayo ka na dun. Ang gusto mo na lagi mapag-usapan ay ang kabutihan ng Diyos. Yung goodness niya. Ephesians 5:20. Always give thanks for everything to our God and Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kaya dapat tayo lagi nagpapasalamat dahil tayo pinagpala ng Diyos. We are a blessed man. Are you a blessed man? Yes. Amen. Kaya ang gagawin natin, magpapasalamat lang tayo sa Panginoong Yesus. Ako wala talaga, Lord, thank you. Kahit na may problema, thank you dahil alam kong meron ka ng sagot. Kung gusto niyo naman, pag ayaw, makinig kayo ng mga spiritual song. Magiging kalakasan nyo rin yan sa espiritu nyo. Mga worship song. Makinig tayo. Pag dito nga, di ba sa church, pag tayo pupunta rito, alam nyo, nalulugod ng Diyos. Dahil tayo nagpupuri sa Kanya. Iisang pananampalataya natin, nagbibigay tayo ng papuri sa Kanya, nakakalugod yun sa Diyos. Nag-glorify natin ng Diyos. To our worship, ito, pakikinig natin, salita niya. Amen po ba? Amen. Yun ang dapat nating ginagawa, mga kapatid. Salamat tayo, glorify natin siya bawat hakbang ng ating buhay. Siya lagi ang isipin natin. Siya lagi natin atangan o siya lagi tayo nakaangkla tayo sa Kanya. Amen. Kaya, what to declare? Ayun yung tatlo. What you want to see in life. What you want to happen. Number 3. Amen. Ways to live a long and happy life. Number 1, don't speak evil word or use deceptive speech. And then, number 2, next week. Next week. Ayan. Meron po ba tayong natutunan? Ayan, binubukan nyo yung bibig nyo, ha? Sigurado, ha? Amen. Talagang ang Diyos ay napakabuti sa Kanyang mga salita. Kaya iiwan ko sa inyo ang beloved thought. Basahin ho natin ng malakas. Faith is speaking what you believe. Amen. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa aming mga napag-aralan. Thank you dahil napakabuti mo. Lalo naming nakita na dapat, O Diyos, na kami magsalita ng ayon lamang, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian. Dahil ito ang naisin mo. Gusto mo, Panginoong Hesus, ang aming bibig ay lagi nagpapasalamat sa iyo, magagandang pananalita lamang ang mamumutawi sa aming bibig. O Diyos, thank you, O God. Sa oras pong to, inaanyayahan ko yung mga bago rito na napakinggan nyo ang mensaheng to. Ganun din sa podcast. Kung ikaw ay bago lang, kapapakinig dito, hindi aksidente na napakinggan mo ang mensaheng to. Inaanyayahan kita, natanggapin mo
bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Kristo. Thank you, Jesus. Sige, sabayan niyo ako sa maiksing panalangin nito. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, maraming salamat po maraming salamat po na pinagkaloob mo ang iyong buhay, na pinagkaloob mo ang iyong buhay, na ikaw ay namatay na ikaw ay namatay para sa akin, para sa akin, at ikaw ay muling nabuhay at ikaw ay muling nabuhay para ako iligtas. para ako ay Kaya sa iligtas. oras pong to, Kaya sa oras po tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Isulat niyo po Isulat niyo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng Ako buhay. po'y nananampalataya sa iyo Ako po'y at nananampalataya naniniwala sa iyo, naniniwala na ikaw na ikaw ang aking Diyos ang aking na Diyos pinapanampalatayaan. na pinapalagay. Salamat po, Salamat po, Panginoong Yesus. Panginoong Yesus. Ako na lang mananalangin. Panginoong Yesus, narinig mo ang bigkas ng aking kapatiran na to, na tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas niya ng kanyang buhay. Kaya sa oras po ito, salamat po. Kung ano man po, Panginoon, ang kanyang mga pangangailangan, I speak blessing, O Diyos, sa kanyang pamilya, O God, ano ang pangangailangan, tinugon mo na po ito. Salamat po sa aking kapatiran na to, O Diyos. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Thank you, Jesus. Manalangin po tayo. Taas po natin ating kamay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Hesus, maraming salamat po Salamat. sa iyong mga salita na aming napakinggan. Alam po namin na ito'y magiging kalakasan po namin sa buong isang linggong to na aming paglalakbay sa mundong to. Saan man po kami pumunta, O Diyos, kami pinagpala mo na at iningatan. Blessing upon blessing, O God, ay aking matatanggap. Dahil ako'y naniniwala ang lahat na ito ay pinagkaloob mo na sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus. Inaangking ko lahat ng kagalingan sa aking pangangatawan, lahat ng pagpapala sa pinansyal, lahat ng pagpapala sa trabaho, sa negosyo, at sa lahat ng aking gagawin. Pinagpala mo na ako, Panginoong Jesus. Thank you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.